sama-sama tayong magiging karakli. Bago sa saksi, arestado ang suspect sa pagpatay sa isang singer sa Talisay, Batangas. Inalok umano ang biktima na kumanta sa isang okasyon pero bigla na lang binaril. Ating saksihan. Walang kawala sa mga pulis ang lalaking ito nang arestuin sa Talisay, Batangas kahapon ng tanghali. Ang inaresto na si alias Tagalog, suspect sa pagpatay sa isang singer noong Martes. Ayon sa pulisya, naglalaro ng bingo ang biktima nang dumating doon ang suspect at nagkunwaring aalokin ang biktima na kumanta sa isang okasyon. Pero bigla raw binaril ng suspect sa ulo ang biktima. Sa isinagawang backtracking sa mga CCTV footage ng pulisya, na-identify ang suspect saka natunton sa isang compound sa Barangay Aya. Pumasok po sa isang iskinita sa Barangay Aya at natuntun po ng mga kapulisan natin na doon po siya nagtago. Doon nahuli po natin yung suspect. Na-recover sa suspect ang kalibre 45 ang pistol na ginamit umano sa krimen. Kaya din ang suot niya noong jacket at sombrero at ang motorsiklo na ginamit daw sa pagtakas. Based po doon sa aming investigation, ay siya po ay inupahan upang gawin po yung krimen, upang patayin po yung ating biktima. So, with regards po sa kung sino po nag-utos ay inaalam pa po ng mga kapulisan natin. Sasampahan ng kasong murder ang suspect na maring itinanggi ang paratang. Pero ang mga kaanak ng biktima, positibong kinilala ang suspect. Kahit itanggi niya, kitang-kita ko yung ng mata niya, yung boses na nakilala ko agad siya. Saka yung shape ng mukha niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Panawagan nila, aminin nila ng suspect kung sino ang utak sa likod ng krimen. Sabi pa ng Talisay Police, kalalabas lang ng suspect mula sa kulungan noong nakaraang linggo matapos magpiyansa sa kasong illegal possession of firearm at paglabag sa Omnibus Election Code noong eleksyon. Hinahanap na rin ang sinasabing lookout na nakita umanong umaaligid sa lugar bago ang pamamaril. Paghihiganti ang tinitingnang motibo sa krimen. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Humihingi na paliwanag ang Department of Transportation sa pamuna ng NLEX kung bakit hindi sila dapat parusahan kaugnay sa sumabit na truck sa Marilao, Bulacan. Pinalilibre rin ng DOTR ang toll sa apektadong lugar kung magkakaroon ng matinding traffic. Saksi, si Joseph Moro. Ang aksidenteng ito kahapon sa Marilao Interchange Bridge na nagresulta sa pagkamatay ng isa at pagkasugat ng 6 na iba pa. Ramdam ang epekto hanggang kanina. Alas 3:30 ng madaling araw, mabagal ang trapiko sa northbound lane ng NLEX sa Marilao, Bulacan dahil sa isinaranggit ng lane sa ilalim ng tulay. Binuksan ito alas 7 na ng umaga. Nang madaanan ko magtatanghali kanina, hindi na pinapalusot ang mga truck sa may kawayan. Ibinaba na rin sa 4.27 meters ang vertical clearance sa toll booth na nakaapekto sa ilang motorista. Dati po kasi yan, nakakalusot po yan dyan. Saan nandaan yan? Sa ano na po, Marilao na po. Marilao din? O, palabas po ng Makarto. Hindi na nga namin sir alam kung saan kami dadaan eh. Kaya nakaparega na kami dito. Kabahala nga po eh. Noon nang sinabi ng driver na na-aksidenteng truck, hindi niya akalaing sasabit pala siya. Yung chassis na yan, hindi ko po yung sarili. Bali, ibang chassis ang gamit ko ngayon eh. Kaya po siguro na inabot po yan. Mabito. Hindi niyo po na-check? Tumaas po. Pero sabi ng pamunuan ng NLEX, sadyang iniwasan ng truck ang kanilang mga enforcer at dumaan sa Mimay Kawayan, Bulacan. Nalingat lang po yung tao po natin iwalya doon. Hindi ko nakita na talagang sumagi po siya. Ayon sa Transportation Department, kapag nagka-traffic dahil sa aksidente dito sa bahagi ng Marilao kung saan maraming truck ang dumadaan, ay pwede nilang iutos sa NLEX na ilibre ang toll fee dito. Kapag yan ay na-disrupt na naman yung mga kababayan natin sa biyahe, kasalanan nila yan, ipapalibre ko po ulit ang toll dyan. Pinagpapaliwanag din ng DOTR ang NLEX Corporation kung bakit hindi nila dapat suspindihin o baguhin ang concession agreement nila gayong tila sunod-sunod ang mga aksidente sa lugar.
Sa isang pahayag, sinabi ng NLEX na nakikipagtulungan na sila sa DOTR, Toll Regulatory Board at sa PNP para sa investigasyon kaugnay ng pagsabit ng truck sa tulay. Magbibigay daw sila ng tulong sa apektadong pamilya. Giit pa ng NLEX, meron silang mga hakbang para paigtingin ang kanilang security laban sa mga lumalabag na motorista. Binigyan din nila ang kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko para sa kaligtasan ng lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kritikal ang lagay ng 18 anyos na driver ng MPV na bumangga sa isang kotse sa Tagaytay, kung saan 3 ang patay, kabilang ang isang buntis. At sa Tagaytay Police, kasalukuyan siyang naka-hospital arrest dahil sa tindi ng tinamong sugat. Gayunman, sinampahan na siya ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to property. Nagpapagaling pa ang ibang pasahero ng MPV. Kinuha naman na ng kanilang kaanak ang labi ng 3 nasawi sa disgrasya. Hustisya ang kanilang hiling at tulong pinansyal para sa pagpapalibing. Samantala, tinutukoy pa kung sino ang may-ari ng MPV na ipinatawag na rin ng Land Transportation Office. Timbog ang isang TNVS driver na inireklamo ng pangahalay ng kanyang pasahero. Ang suspect na nabistong may itinatagong mga cellphone na hindi kanya, iimbestigahan kung may iba pang nabiktima. Saksi si John Consulta. Kanya-kanya ng pwesto ang mga tauhan ng NBI-NCR sa bahaging ito ng Cainta Rizal at nang maispatan na nila ang subject, mabilis siyang hinarang at dinakma ng mga ahente. Ikaw yan. Positive. NBI-NCR kami, National Bureau of Investigation, National Capital Region. Hinuhuli ka namin sa kasong rape, panggagasa, na nangyari noong Sunday, early morning. Arestadong 24 anyos sa TNVS driver na umunoy ng abuso ng kanyang naging pasahero sa Southern Metro Manila. Ayon sa NBI, nangyari yan nang makatulog ang pasahero sa gitna ng biyahe pasado alas 3 na madaling araw ng linggo. Nagulat siya when nung nagising siya is the vehicle is already on a stop mode, tapos nakapatong na sa kanya yung driver, and in her struggle to extricate herself from the lewd acts by the driver, sinuntok siya sa sikmura at nanghina siya. Nang tangkain daw ng driver na may kunin sa unahang bahagi ng sasakyan, doon na nakakuha ng tiyempo na makatakbo papalabas ng kotse ang biktima. Pero bago ito ay nahablot pa raw ng suspect ang kanyang kwintas at naiwan ng bag na may lamang cellphone at cash. Sa isinagawang live lineup ng NBI, positibong itinuro at kinilala ng biktima ang suspect na siyang nambiktima sa kanya. Isinuko naman ng tiyuhin ng suspect ang cellphone ng biktima, pero hindi lang isang cellphone ang tinurn over na nasa pag-iingat ng suspect. We found out that there are also other phones where he kept the phone. We don't know yet whose phones are those. We're still looking for means on how to find out whose phones are those, because it could be that it belongs to some other persons or some other victims. Nang tanongin namin ang suspect kung ginawa nga niya ang krimen, humingi ako ng patawad. Siyempre tao lang din po ako. Nadadala sa tukso. Wala namang sa mundo natin, wala namang perfecto. Pero sisikapin ko naman po na harapin lahat ng parusang nakatang para sa akin nagawa. We will be furnishing LTO the results of our investigation para kung meron silang punitive action against the itong mga klaseng driver na ito. I think this is a way forward for all of us to protect the commuting public. Inaanyayahan ng NBI-NCR ang iba pa mga posibleng naging biktima ng suspect na magtungo lang sa kanilang tanggapan para maghain ng karagdagang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.